nabanggit po ninyo, nasa 31 na mga kontratista yung palagay po ninyo ay nagbigay ng donasyon. Pero meron na po ba tayong estimate numbers kung gaano kadami yung national candidates na nanalo na pwedeng nakatanggap nitong mga donasyon na to? Although may naririnig na tayong mga pangalan eh. Opo, actually doon sa 31 po, so far, lahat po yun ay may mga siguro po mga 4 lang ang hindi nanalo. Halos lahat po doon ay nanalo noong 2022 elections. Para lang po maipakita natin na hindi lang po natin pinili porket nanalo. Kahit po natalo ay kasama po doon sa listahan po natin. Ang pinakamahirap po talagang tingnan doon sa SOSE, Ma'am DJ, Ma'am Maricel, ay yung pong pagka po pangalan ng korporasyon, napakadaling i-conclude ay Construction Corporation. Ito kasi very clear eh. ABC Construction Corporation. Very clear na po yun. Wala nang spelling na kailangan po doon. Talagang kasama na kaagad sa listahan yon. Sino ang nagbigay, anong pangalan ng representante ng nagbigay, magkano ang binigay, at sino ang binigyan. So yun po, maliwanag yun. Ang problema po talaga namin, pagkapangalan ng tao. Sapagkat siyempre kung ang pangalan po ay Maricel Halili na nagbigay, hindi naman namin po alam yon at hindi naman nakalagay doon sa SOSE o doon sa pagtanggap ng mismong donasyon na siya ay presidente ng isang construction corporation. Yun po yung kagandahan doon sa may umamin nung isang araw sa House of Representatives sapagkat kahit pangalan lang niya, yung naan dito sa SOSE, kitang-kita na po kagad yun dahil inamin po niya na siya pala ay mismong may-ari ng isang construction firm. And therefore, solve na po yung problema patungkol sa pag-identify kung siya ay simpleng negosyante o siya ay isang contractor. So kasama na sa listahan si SP Cheese kasi umamin na si Lubiano eh. Ganun po ba yan? Yes po. Ma'am DJ, Ma'am Maricel. Kasama po dahil po sa siyempre yung pong pag-amin din ni SP at the same time, yung pag-amin po ng contractor. Oo. Since nabanggit niyo po kay Maricel na kasama po sa listahan ng tinitignan po ninyo ngayon, si Lubiano, yung may-ari po ng Centerways, at si Senator Cheese Escudero, hindi lang para sa kanila. In general, itong mga nabigyan po ng donasyon noong 2022, ang tanong din ng mga netizens natin, even ako, ito rin yung tanong ko kay Manong Ted kahapon ano po ang posibleng kaharapin nung opisyal na nasa posisyon kapag napatunayan after po ng investigasyon nyo na talagang may ongoing project tapos tinanggap mo yung donation? Yung pong Section 95 ng Omnibus Election Code ay ang title po niyan, Prohibited Contributions. Ang sabi po ng batas, yung Section 233, 234 ng Omnibus Election Code, yung magba-violate ng Section 95 ay criminal case po yon. Ang amin po ay pang-criminal case. Hindi po ito pang-disqualify o pang-cancel ng candidacy kasi tapos na po ang eleksyon. So ito po yung criminal case na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Ngayon po, kung may iba pang liability para sa ibang batas natin, like for example, sa National Income Tax sa National Internal Revenue Code o kaya naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o sa iba pang ahensya ng pamahalaan, sa kanila na po yan. Basta po sa amin, 1 to 6 years imprisonment ang punishment po dyan. At pag napatunayan at convicted po ng korte, ay may perpetual disqualification to hold public office. Perpetual disqualification. So kung nakaupo po siya ngayon, tapos lumabas po sa investigation nyo, talagang tumanggap halimbawa ang isang opisyal, pwede maalis sa pwesto? Hindi pa po sa ganung punto. Ang mangyayari po, papel po ang aming pong campaign, political finance and campaign office, yung in charge ng formal na kaso sa aming pong law department. Yung law department magkakaroon ng tinatawag na preliminary investigation, parang piskalya. At pag napatunayan pong may probable cause, ipapile po ang kaso officially sa isang korte, sa isang regional trial court, dahil ito po'y kasong kriminal. At pagkatapos, pag na-convict at naging final yung conviction, whether doon sa tumanggap o doon sa nagbigay, saka lang po magkakaroon ng perpetual disqualification to hold public office. Meaning, pag tumakbo muli sa susunod. Ngayon po, kapag po sila ay nakaupo, halimbawa local official, ang DILG po ang bahala sa lahat ng administrative na kaso ng pagtatanggal. Kapag po national, depende po sa kanilang opisina, ahensya, o depende po doon sa mismong body, kung yan po yung Senado o House of Representatives.